Ayun, so good evening guys. Good day sa lahat ng mga co-nurses natin dyan na nanonood at gustong matuto sa mga bago, which is yung kung paano gawin yung visa screen or yung visa for nurses ngayon, which is yung pinakabagong paraan para makakuha ng visa screen certificate, which is ang JSA. So ito na yung patunay na nakuha ko na, pinadala na ng JSA yung certificate. Tapos i-unbox natin, yung open natin ngayon kung ano talaga yung laman, dahil wala pa talagang or parang madalang pa yung magkaroon ng visa for nurses dito sa Pilipinas. Parang mangilan-ngilan pa lang. So isa ako sa meron na nito. Samahan nyo ako na buksan para at least alam natin kung ano yung makikita natin or ano yung expect natin dito sa pinadalang mail from FedEx or from Joseph Celny and Associates. So, nag-start ako or binayaran nila binayaran ng agency ko yung processing, which is around $500 at $85 naman yung mailing fee, yung pagpapadala dito ng certificate. So total $585 ang binayaran at nakumpleto ko yung requirements na isasend ko via email sa kanila March 1, 2024. Natapos yung visa for nurses ko. Ang due date na binigay is March 15, pero bago mag March 15, which is 2 weeks, natapos na siya. At ayun, pinadala at kaka-receive ko lang ngayon. So, buksan na natin guys. So, ito yung laman ng folder na sinend. Yan na siya. So, dahan-dahan. Naku. Ito na. Yun. Finally. Ayun. May mga proseso sa pag-a-apply nito, syempre. Pero isa sa proseso nito ay pagkakaroon ng ang tinatawag nilang visa screen certificate, which is common yan, requirement para sa ganon, pag pumunta ka ng US Embassy, bago ng interview date mo, dapat bit-bit mo yung visa screen certificate mo na issued ng CGFNS. Pero ngayon, mayroon tayong bago, which is approved ng USCIS last July 22, 2021. Sabi dito, basahin ko lang, USCIS approved the application from Joseph Celny and Associates Incorporated on July 22, 2021. This is the new credentialing organization for certain healthcare workers for certain immigration purposes. So, approve ang JSA as hindi naman siya substitute, pero parang isang option kung gusto mo na magkaroon ng visa screen certificate, pwede rin sa JSA, which is ito na ngayon, Certification for Healthcare Workers as a Registered Nurse. So, babasahin ko lang. Nag-start kasi ako, mga ma'am and sir, na mag-process ng visa screen certificate ko noong March 1, 2024. Pero actually, February 23, bayad na yung processing fee ko ng visa screen na to or visa for nurses na to, which cost $585. So after nun,
pag nabayaran mo na yung fee na para dito sa visa for nurses, magbibigay sila ng mga certain anong tawag nito, yung mga paper or mga documents na kailangan mong ipasa sa kanila. Ano-ano ba yung mga documents na yun na kailangan mong ipasa? Number 1 is yung transcript of record, diploma, RLE na galing sa school. Which is, nung una, ginamit ko na kasi ang JSA for my CES report or yung Credentialing Evaluation Services bago ako mag-take ng NCLEX examination ko. So, meaning to say, nandun na yung record ko ng TOR, diploma, tsaka RLE. Nakasave na doon sa system nila. So, hindi na ako nag-send ng panibago. Ginamit ko na yon. Which is, isa sa maganda nun is nakasave na yung documents mo doon once na nag-send ka sa kanila. Number 2 is yung state board, which is galing ng PRC, which is ginamit ko na rin yung dating CES report ko, kasama kasi doon yung state board bago ako mag-take ng NCLEX. So yun, number 2 is yung state board na manggagaling ng PRC. Number 3 is yung high school diploma. Ayan, ang sinasabi kasi doon high school credentials, pero diploma lang po yung kailangan. No need na for Form 137. Clear tayo doon. Diploma lang ng high school. Number 4 is yung IELTS or yung PTE result or any English language na kailangan doon sa state na pag-a-applyan mo. Or doon sa kung ano yung ginamit mo na English language test, which is sa akin is yung PTE. So, yung PTE, sila mismo ang magsisend or magsisync nung result mo kay JSA. So, na-receive naman din nila yon. Ano pa? IELTS result yung number 4. Number 5 is 2x2 pictures or passport size picture, which is ito yung sinend ko. Ayan yung picture ko. May bangs pa ako niyan. Pero medyo tinanggal natin yung bangs, pero okay lang naman. Yan. Next, ayun, additional lang pala doon sa PRC, kasama nung state board, is yung foreign nursing license natin, or yung local license natin dito sa Pilipinas, which is yung PRC ID natin. And next, is yung NCLEX RN candidate report. Yan yung minsan common sa Lifora na tinatanong, ano ba yung NCLEX RN candidate report? Sa akin, as my experience sa JSA, ang hinanap lang nila is, yan, nakikita nyo mismo dyan sa screen ninyo, yung screenshot lang na meron siyang pass, di ba, doon sa, ano bang tawag nun, yung quick result. Ayan, yung quick result na yon, gusto lang nila makita yung pass na word doon na pumasa ka sa NCLEX. Kasi nung una, ang sinend ko sa kanila is yung wall certificate or yung license certificate ko galing kay Montana Board of Nursing. Hindi nila yung tinanggap dahil walang nakalagay na pumasa ako ng NCLEX. Though, 'di ba, parang common sense naman na nakapasa ako ng NCLEX dahil meron na nga akong license. Pero gusto talaga nila yung nakalagay doon na NCLEX RN tapos pass. Which is, nag-send man yung JSA ng kahit ito lang yung isan mo sa amin, sabi nila. So, nag-send ako ng screenshot lang nung quick result and yun, inaccept naman nila. So, yun lang yung list ng kailangan mong isubmit kay JSA para magkaroon ka ng visa for nurses. So, again, from submitting all my requirements starting March 1, 2024, so they process my evaluation, my certification for less than 2 weeks. So they give me such due date which is March 15, 2024. But before that, na-receive ko na yung or nagkaroon I should say na meron kasing portal ang JSA na pwede mong matrack kung ano na yung status nung application mo or nung application mo for certification or for visa for nurses. So na-track ko siya. So before March 15,
meron ka nang makikita doon na tapos na yung certification and isasabihin nila kung kailan nila isi-send. So in my case, sinend nila itong certification via FedEx noong March 15, eksakto March 15, at na-receive ko ngayong araw mismo, March 23, 2024. So sinend ito galing Florida. Miami, Florida from Philippines. So 8 days. At ito na 'yon. Ito na yung visa for nurses na kailangan natin, na bibit-bitin natin once we have a schedule for embassy interview kung nasan ka man ngayon, whether sa abroad ka, sa Middle East, sa Pilipinas, sa UK. Ito yung bibit-bitin natin pag meron na tayong US embassy interview kasama na nung medical natin. So basahin ko lang kung anong meron dito sa visa for nurses or certification for healthcare workers. Nakalagay dyan, registered nurse. Date of issue is March 15, 2024, which is yan yung due date na binigay ng JSA na matatapos yung certification. Date of expiration is March 15, 2029, which is same sila ng CGFNS, yung visa screen na 5 years yung validity. Ayan, so 5 years ang validity nitong visa for nurses na to. And andito lang din yung complete name ko, tama naman yung spelling, birthday ko, and country of birth, which is Philippines. Sabi dito, basahin ko yung nakapaloob dito. We have evaluated the education, experience, licenses, and English language competency of Mark Gerald Gawat Bumbasi and have determined that they are equivalent to their United States counterparts. This is to verify that Mark Gerald Gawat Bumbasi has met all of the requirements as specified in Title 8 CFR Section 212.15 F for the profession of registered nurse. Signed by Palina Lipman, Director of Evaluations, and Hilda Caputo, Vice President from Joseph Selny and Associates Incorporated. So, praise God dahil natanggap ko na to. Isa ito sa inaantay ko talaga. At meron na lang akong isang form na inaantay na ma-file. Then all good na. Waiting na lang kami ni Mrs. So yun lang, tiyaga-tiyaga lang guys. Kung gusto nyong magtanong, comment lang kayo dyan sa comment box. Mag-comment lang kayo kasi nagre-reply naman ako dyan. Kung may mga tanong kayo, at least makakatulong ako sa may mga tanong tungkol sa visa for nurses. So, pwede nyo rin akong i-PM sa Facebook account ko, Mark Gerald Gawat Bumbasi. Ayan, makikita nyo yung profile picture ko dyan is nakalagay yung kuya. Ayun, so ayun lang, message lang kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to my channel para sa mga susunod pang video na ilalabas ko is maging mapanood nyo na, maging ma-update ko kayo. Kasi sa susunod na vlog ilalabas ko na bakit PTE yung kailangan nating i-take, ano ba yung mas madali, ano yung kailangan natin gawin pag nag-apply tayo ng direct hire. Kasi yung experience ko lang yung i-vlog ko. Diba? Lahat ng experience ko sa pag-apply going sa USA ay i-share ko sa inyo. At least mapanood nyo rin. So, once again, thank you guys. Salamat sa panonood and hopefully nakatulong ako sa mga questions ninyo. Bye!